Parang iba ka na, Emily. Bakit nakakotse ka? Nakasungkit ka ba ng matandang mayaman? Tanong naman ni Pamela sa kanya na nakalingon sa sakyan ni Gavin. Guwapong mayaman. Kaya lang, pang Guinness Book of World Record ang dadalawang beses na paghalakak. Naiiling na bulong niya. Alam niyang mapagkakatiwalaan naman niya ang mga best friends niya kaya walang dahilan para ilihim niya ang lahat. Sabay siyang pinalakihan ng mga mata ng dalawa. Mag-e-enroll na muna tayo. Mamaya ng kwentuhan. Sabi niya sa mga ito pero hinila siya ni Carla sa sementadong plant box. Sarado pa sa registrar. Kwentuhan mo muna kami kasi mukhang big time ka na. Ang damit mo. Ang ganda-ganda. Bakit may bodyguard ka? Bakit may sasakyan ka? Usisapan ni Pamela. Mumuntong hininga na muna sa Emily. Mahabang kwento pero sige, ikukwento ko. Dahil sa kakapusan ko sa pera, dahil biglang inabot si nanay ng panganganak at may mayoma siya, nagdesisyon ako ibenta ang sarili ko. She looked at her friends and they were shocked. Wala naman siyang makitang bakas ng panghusga sa mga mukha nito kaya nagpatuloy siya. 200,000 ang presyo ko at napakaswerte ko na matandang mayaman ang nakabili sa akin. Hindi niya ako ginalaw. Ang hinihingi niyang kapalit ay ang putulin ko ang sungay ng anak niyang lalaki. Naputol mo ba? Nakabawi na tanong ni Carla pero lumabi siya at umiling. Matigas ang sungay niya. Sagot niya. Mahaba ba ang sungay niya? Hagikik naman ni Pamela kaya natuwa silang tatlo. May itlog ba ang sungay niya? Dugtong pa ni Carla kaya lalo silang nagkatawanan. Tumingin sa kanila si Badong at Keron pero wala silang pakialam. Basta masaya sila ay walang makapipigil sa kanilang tatlo. Seryoso na, Emily? Ano nangyari? Tanong ni Carla kaya tumigil na rin siya sa pagtawa. Ngayon na lang ulit niya iyon nagawa. Ang tumawa na parang wala nang bukas. Pero hindi rin naman niya masabi malungkot siya sa mansyon ni Gavin. Hindi nga siya humahalakak pero hindi na naman siya gaanong nalulungkot. Nasanay na rin siguro kasi siya na magkasama sila ng lalaking iyon. Yun na nga. Pasimpleng bulong niya. Dinala ako sa hotel at kakain lang sana kami kaya lang biglang inatakas sa puso yung matanda. Ang masama sa lahat, dinampot ako ng 2 kurimaw na iyan at iba pang lalaki kasi ako daong pumatay doon sa matanda. Ikinulong ako kaya lang sa ilang gabi na pagstay ko, na-rape ako. Gimbal na lumaki naman ang mga mata ng dalawa. Hindi ko matanggap noong una. Takot-takot nanginginig. Ilang araw ako nilagnat at hindi nakalakad. Kaya lang noong mag-umpisa na akong imbitahan sa ibaba para kumain at hindi na parang kriminal na nakakulong, nawala kahit paano yung sama ng loob ko. Saka inisip ko si nanay at ang kapatid ko kaya nagpaka-practical na ako. Hinamon ko ng deal yung anak ng namatay. Nabilhin ako kasi parang kapag napapadikit naman sa akin ay talagang para ako laging gagahasain. Kwento niya at sa pagtataka niya hindi na siya umiyak pa. May kaunting bigat sa dibdib ni Emily pero hindi na iyon, parang may nakadagan sa kanyang ilang daang kiluhan na barbell. Kinagat ba niya ang deal? Pasimpleng tanong din ni Pamela. Oo, at halos araw-araw niya akong ginagamit. Buong katatagan na amin niya. Oh my God. Bulong ng dalawa na sabay na natutop ang mga bibig. Hindi ito pwede makalabas ha. Preso pa rin ako kaya ako may bantay. Pero kahit paano mabait naman sa akin si Boss Light. Tinignan niya parehas ang dalawa. Boss Light ang pangalan niya? Usisa pa ni Carla. Yun lang ang tawag ko sa kanya kasi pinipilit kong papaniwalain ang sarili ko na mabait siya. Kahit na parang ang gusto niyang maging imahe ay masama. Dark ang tawag sa kanya. At yun ang gusto niya maging imahe niya. Kwento pa niya. Parang napatingala si Pamela at may iniisip. Parang narinig ko na ang Dark na iyan. Parang FM radio station yata. O hindi ko sigurado. Siya ang may-ari noon. Ani naman ni Emily. Mabuti nga't pinayagan niya akong pumasok sa eskwela. Kaya lang ganoon pa rin. Sa kanya pa rin ako uuwi at pakakawalan lang ako. Kapag tapos na ang investigasyon o kung kailan niya gusto. Kahit paano, light pa nga rin siya. Baka naman nababaliw na sa ganda mo kaya parang hindi ka na mapakawalan. Kaya ba paika-ika ka? Dahil inisahan ka na naman? Sumulya pa si Pamela sa hita niya na lumalabas sa slit ng suot niyang bestida. Ano pa ba? Pinag-aaralan ko ng tanggapin kaysa naman iyakan ko ng iyakan. Kibit balikat niya. Guwapo ba? Umahagikik na tanong ni Carla. Sobra.
Parang kinalig din siya kaya nagtitili ang dalawa. Hindi ka na pala juicy talaga. Gwapo na mayaman pa. Sigupan nito sa kanya pero alanganin siyang umiti. Parang ang hirap naman kasi basahin ng pagkatao. Alam niyo yung tipo na blanco siya at bihirang magsalita. Mabuti nga nitong huli sumasagot na kapag inaasar ko. Anya na parang inaalala ang mukha ni Gavin. Wala naman tao na hindi lalambot, Emily. Ilaga mo pa para matuluyan na. Kung charming ka sa paningin niya, aba, magandang sign na iyan na matatabasan mo talagang sungay niya. Pero, humagakik si Pamela. Masarap bang masuwag? Nagkatawanan ulit sila kaya nagkatinginan na naman sila Badong at Keron. Masarap. Kaya lang masakit kapag hindi sanay. Lalo kapag ayaw paawat. Masarap na masakit. Napahagikik din siya pero kaagad na natigilan nang mapansin niya ang crush niya ang professor na nagpaparada ng motor sa parking area. Kilalang kilala niya pa rin ang itsura ni Prof. Brent kahit na naka-jacket ang lalaki at naka-helmet. Yan si Crushy. Tanong niya ng tanong tungkol sa'yo kapag nakikita kami ni Carla. Hindi ka naman nagre-reply sa text namin. Nag-aalala na kami sa'yo. Ani Pamela at niyaka pa siya. We love you, Emily. Nakiyakap din si Carla habang siya naman ay kukurap-kurap na nakatingin kay Brent. Ngumisi iyon habang nakatingin sa kanya. Halos 2 buwan din niyang hindi nakita ang ultimate crush na professor niya na isang piloto. Gwapo pa rin si Brent at bagay pa rin ang crew cut na gupit. Emily, long time no see, Miss Kitness. Anito habang humahakbang papalapit at hindi maalis ang titig sa mukha niya. Pansin niya parang nangunot ang mga noo ng tauhan ni Gavin pero sinabangutan niya ang mga iyon. Hey Prof. Brent. Nginitian niya ang lalaki kaya lalong lumapad ang ngiti noon sa kanya. You look... Hinagod siya ni Brent ng tingin. Beautiful. You look beautiful. Di ba ganoon din ang sinabi sa kanya ni Gavin nang halikan siya sa jacuzzi kanina? Ang ganda raw niya at ikinakabog iyon ng husto ng dibdib niya. Thank you, Prof. Parang nahiyang sagot niya. So, anong meron at may reunion ng pretty ladies? Lahat sila nito itiningnan. Prof, pilay nga si Emily dahil nadula siya. Hindi makapila sa register office. Kawawa naman. Mag-enroll kami ngayon. Kunwari ay nalungkot si Carla at yumuko pa. Ganun ba? Namawang si Brent at nanulis ang mapupulang labi kaya si Emily na naman ang napahagod ng tingin sa kabuuan nito. Gwapo rin talaga ito sobra. Ako na bahala. I'll get your subjects and assessments too. You never have to worry, girls. Kawawa naman si Emily. Tumiim ang titig nito sa kanya at saka ngumiti. Parang pati ang mga mata noon ay ngumiti rin at hindi maitago ang paghanga sa kanya. Kaya lang, nang maalala niya ang ginagawa sa kanya ni Gavin, ang ginagawa nilang dalawa ay parang nailang na yumuko siya. Dapat pa ba siyang humanga sa lalaki kung wala na naman siyang ipagmamalaki dito? At ang kaisa-isang bagay na pwede niyang maibigay sana sa oras na maging mag-asawa sila ay nakuha na ng iba? Hey, kinalabit ni Brent ang babae niya kaya parang napailag pa siya. Don't fret. Ako na bahala sa enrollment. Leave it to me para hindi na mabugbog ang paa mo. Tumango na lang siya at napahigop sa soft drinks na hawak ni Carla. Pero nabilaukan siya nang mapansin ang kotse ni Gavin sa may di kalayuan at pinapanood siya ng walang hiyang lalaki sa nakababang bintana ng Lamborghini. Suot nito ang isang sunglass at naka-hoodie jacket kaya hindi makikilala. Pero kilalang kilala niya ang mga labi na yun na ilang beses na siyang hinalikan. At kilalang kilala niya kung paano manulis kapag nabubwisit. Langya. Anong ginagawa ng walang hiya sa Polytechnic? Sabi may asikasuhin. Anong inasikaso? Pagiging dakilang stalker? Pumihit papaalis ang sasakyan ni Gavin matapos na matitigan ni Emily ang mukha ng binata. Parang bigla siyang nakahinga ng maluwag at nahawakan pa ang dibdib. Bakit nagtatago ang walang hiyang iyon sa hoodie jacket at sunglass? Parang tanga. Ngumiti din siya kay Brent kahit na hindi niya alam ang pinag-uusapan ng tatlo. Pero sa pagkagimbal niya ay lumapit sina Badong at Keron sa kasya, walang paalam na hinawakan sa braso. Teka! Takang sabi niya sa dalawa. Wait! Bitiwan niyo siya. Saan ba kayo? Parang ginuhitan ng galit ang mukha ng professor niya at saka maangas na tiningnan sina Badong at Keron. Wala kaming dapat na ipaliwanag sa iyo, Prof. Kasama kami ni Miss Emily at oras na para umuwi.
Ayoko pa. Naiiyak na nagpumigla siya. Mamaya na, manong pangit. Niyakap siya ni Carla. Pangit ka raw dong. Tumatawang sabi naman ni Keron sa isang kasama na ang pangit ng tabas na muka at parang gustong humanap ng salamin para tingnan ang sarili kung pangit nga. Oo nga, mag-i-enroll pa kami mga manong pangit. Sambot naman ni Pamela kaya nagkatinginan ang 2 tauhan ni Gavin. Pangit ka rin daw. Kumalakak si Badong pero ang aura ng mukha ni Brent ay seryoso at parang puno ng pagtataka. Pwede ko kayong idemanda sa ginagawa niyo. Harassment ito sa bata. Matatag na sabi ni Brent sa 2 lalaki na pilit siyang inaalsa sa pagkakaupo. Kasama niya kami, Prof, kaya walang harassment. Sagot ni Badong pero hinawakan din si Emily ni Brent sa braso. You can't bring her. Ayaw niyo pang umuwi. Puno ng paninindigan na sagot nito sa 2. Tumingin siya kay Karen na umiling at nagmotion na parang lalaslasin ang leeg kaya napilitan siyang tumayo kahit na ang bigat-bigat na ng puwet niya. Uwi na ako. Naiiyak na paalam niya sa mga kaibigan na parang biglang naging Biyernes Santo din ang mga mukha. You don't have to do this, Emily. Pigil ni Brent sa braso niya at hindi niya inaasahan ang sincerity na nakikita sa mga mata nito. Mukhang seryoso nga ito sa kanya. Hindi ako natatakot sa kanila. Fight for your right. I'll help you. Sino ba sila? Parang nagtataka pa ito sa 2 lalaki na pilit na ayaw siyang pakawalan. Malungkot na umiling siya kay Brent. Bye, Prof. Bye, mga virgins. Idinaan na lang niya sa ngiti ang lungkot at sama ng loob. Tumalikod si Emily at kusang naglakad ng marahan papunta sa sasakyan pero lumingon siya. Pakikuha niyo na lang ang assessments ko. Don't worry, I'll pay for it for now. Mabilis na sagot ni Brent kaya parang natilihan siya. Babayaran nito ang tuition niya. Matagal ko nang gustong alukin ka kaya lang baka ma-misinterpret mo. Bayaran mo na lang ako kapag nagkita tayo. At kung meron ka ng pera. Kumintat iyon sa kanya, kahit paano, kaya parang kinilig ang 2 niyang kaibigan. Babayaran niya, may pera naman siya kahit paano. My intentions are clear, and I'm sincere. Pahabol pa noon at kung bakit naman parang bumigat ang loob niya. Parang hindi na sila bagay ni Brent kahit na crush niya ang lalaki. Baka kapag nalaman nito ang buong katotohanan ay hindi na siya nito matanggap. Lalo lang iyong parang nagtaka nang sumakay siya sa dilaw na Porsche car. Kaya yumuko na lang siya at saka umiyak. May future pa bang naghihintay sa isang babaeng katulad niya na wasak na ang buong pagkatao? May lalaki pa ba na pwedeng magmahal sa kanya at iyong magiging seryoso pagkatapos niyang makaalis sa poder ni Gavin? Si Brent. Tinignan niya ang lalaki na nakatingin sa sakyan at parang pilit siyang inaaninag sa salamin. Nalusaw ang puso niya nang umiti iyon kahit na parang hindi naman siya nakikita at kumaway pa, pati na ang 2 niyang best friends. Nang umikot ang sakyan ay tumingin pa siya sa likuran at halos pilipitin ang katawan para lang hindi mawala sa paningin niya ang mga iyon. Pero halos pali pa rin ni Badong ang kotse kaya nawala na rin ng tuluyan. Sama ng ugali niyo. Inis na sambulat niya sa 2 na ang sama ng loob. Nakatinginan lang ang mga iyon pero walang sumagot kaya parang lalo siyang ginatungan ng galit. Tumulo ang luhay niya sa sobrang sama ng loob at pinagsasampal niya sa metanga si Keron. Aray! Miss Judita! Pasensya na? Anong pasensya? Ubod ng lakas niya sinampal sa mukha ang lalaki nang humarap na napapapikit lang. Ngayon lang niya naalala na ito rin pala ang lalaking tinuhod niya sa mukha sa loob ng hotel. Wala kayong kahihiyan. Ayoko pa nga umuwi. Gusto ko pa nga mag-enroll. Umiiyak na sinabunutan niya si Keron at inalog ang ulo pero biglang huminto ang sakyan at bumaba si Badong. Wala yung pangingimi na dinampot ang braso niya at pinababa siya ng sakyan. Ihuhulog na yata siya ng tulay ng walang hiya. Ano ba? Itiwan mo nga ako? Galit na pinagsipan niya ito habang hila-hila siya at saka walang paalam na iniitsa siya sa loob ng isang sakyan. Wisit ka! Sigaw ni Emily nang tumama ang likod niya sa isang katawan ng tao nang matumba siya sa loob ng isang kotse. Sisipain kita! Sisipain talaga kita! Ipinasagpasag niya ang mga paa at binti pero ngumisi lang si Badong bago itinulak ang pinto papasara. Ibinenta pa yata siya ng demonyong iyon. Napapitlag sa Emily na may dumapong halik sa may tenga niya kaya agaran siyang lumayo sa pilatong nasa loob ng kotse at saka napasumiksik sa may pinto. Yakap ang sarili. Manyak!
Umiiyak na bulalas niya sabay tingin sa katabing lalaki pero laking gulat niya na si Gavin ang walang hiya. Boss Light? Hindi niya halos makita ang mukha nito sa malaking hood na itim na jacket. Kaya ang driver ng kotse ang tinignan niya at nakangisi yun sa rearview mirror. Hindi pa siya nakontento ay sinilip niya ang mukha ni Greg kaya tumawa ang lalaki. Ikaw pala. Anya na kahit paano ay nakalma ang sarili. Hindi niya napansin na kotse pala ni Gavin ang pinagsalihan sa kanya dahil busy siya sa pagsipa kay Badong. Buwisit na yun. Akala niya ibinenta na naman siya sa matabang mayaman. Alisin mo yan. Marahas niyang hinila ang hood ng jacket ni Gavin pero natahimik siya nang walang pakundangan siya nitong haklitin sa ulo at saka siya marahas na hinalikan. I can't believe that I always got you. But yet, you still have the guts to flirt? Mapang-insultong sabi nito na ikinabuhay ulit ng inis niya na humupa dahil lang sa isang halik. Gaga na talaga siya. Bastos! Singhal niya kay Gavin na tila ba wala namang pakialam na pinatulis lang mga labi at idenretso ang tingin. Ang yabang-yabang na naman akala mo ay Diyos. Bakit ba nandito ka ha? Di ba may lakad ka? Ano inasikaso mo? Pag-stalk sa akin? Hindi ka pa ba nasisiyahan na pinabubuntutan mo ko ng 2 asong ulol at pipilay-pilay na nga ako dahil sa 6 na rounds mo? Halos mapatid ang litin niya sa leeg sa sobrang pagkainis. Pero humalakak si Greg. Pag-uumpugin ko kayo. Inis na paklipa ni Emily at saka siya humahangos na humalukot-kip. Pero sa sulok ng mga mata niya ay ramdam niya ang paggalaw ng ulo ni Gavin at pagtitig sa kanya. You never have to worry about your enrollment. I'll let one of the men to do it for you. Parang tuod na sabi nito at kung bakit ramdam niya na parang hindi yun isang simpleng pagkakasabi lang kung hindi isang utos. And why not let your men attend my classes too? What's the difference anyway? Mataray na tumaas ang sulok ng labi niya at mas lalong sumiksik pa sa may gilid. Ang sama na loob niya at sobrang bigat pa. Parang may kung ano rin kasi sa puso niya na parang mabigat na hindi niya maintindihan. Where do you exactly get the courage to speak to me that way, lady? Pinukol niya ito na masamang tingin at ngalingali niyang kurutin ang pino hanggang sa mamatay. Sa sarili ko? Bakit? Anong akala mo naman? Takot pa ako sa'yo? Lahat na ginawa mo na, kaya hindi na ako natatakot sa'yo. Saka hindi mo na ako kailangang ipa-enroll dahil ipapa-enroll na ako ni Professor Pogi. She rolled her eyes which made Gavin's chest below. Kita niya ang pagdilim ng mukha nito at ang pagtikom ng mariin ng mga labi. Wala itong sinabi at inalis ang mga mata sa mukha niya at parang nakonsensya naman siya sa hindi malamang dahilan lalo na nang kumurap si Gavin na parang ang sama-sama ng loob at parang simpait ng ampalaya ang mukha. Nakita niya mga paper bags sa may paanan niya at may kahon pa ng cake sa dashboard. Napakurap siya at pinakatitigan iyon. Yun pa lang ang hindi niya nakakain simula nang tumuntong siya sa mansyon. Cake. And she salivated with just the sight of it. The picture looked so delicious. Tapos ay may katabi pa iyon na nasa plastic. Ice cream yata sa tingin niya. Kanino yun? Parang biglang nawala ang pagkabwisit niya sa nakikitang plastic na parang nabasa na ng lamig ng ice cream. Bumuntong hininga si Gavin at hindi sa kanya tumingin. For love. I remembered her. That's why I bought her favorites. Walang emosyon na sagot nito. Hindi siya umimik. Bakit parang ang sama ng loob niya na siya ay parati na lang nitong ginagamit pero hindi man lang siya naalalang dalhan ng pagkain? Kung sa bagay, bakit niya sasaktan ang sarili niya? Malinaw naman na basahan ang tingin nito sa kanya. Nasa bawat oras na lalapit ay bitbit ang kwarta na pantapal sa mukha niya kapalit ng makamatay na pagtihaya. Pati ba mga ito? Kung anong tanga na, tanong pa niya. All of it. May pagbibigyan pa ba akong iba? Maka-insultong tumingin ito sa kanya kaya siya naman ang nagbawi ng tingin at pairap iyon. Pairap pero parang naiinggit siya. Sana isang araw may lalaki din na magbibigay sa kanya ng mga ganoon kahit na wala na siyang maiaalay na kainosentihan at pati na nga yata kaluluwa niya ay pag-aari na ni Gavin. Emily pursed her lips when Greg turned on the stereo. Umere doon ang kanta ng April Boys na kinder pa lang yata siya ay naririnig na niya. Ang baduy ng kanta mo, Kuya Greg? Inis na pansin niya sa tugtog. Mag Taylor Swift ka na lang o kay Ed Sheeran? Aba, maganda to. Para sa mga tao na hindi maamin ang nararamdaman nila at pilit na kinokontra. Sagot naman noon.
Bakit? Na-inlove ka na ba? Tumawala ang lalaki. Baka sa boss. That's stupidity. Sagot naman ng isa. Kanino naman na-inlove? Kay Amor? Kapag wala si Erica, kay Amor? Ikaw, Miss Junita. Kanino? Chismosong tanong ni Greg. Kay Prof. Mabilis na sagot niya sabay baling na mukha papaharap sa bintana. Sa oras na makawala ko sa deal na ginagawa ko, sa kanya ako pupunta dahil siya lang naman ang kaisa-isang crush ko. Mabait at gentleman. At baka matanggap pa rin ako kahit na pinagsawaan na ako ng babaerong lalaki at pinakabato na nakilala ko na nagkaka-emosyon lang yata kapag umuungol sa kama. Tahasang sabi niya saka ipinihit ang mukha papaharap kay Gavin. He was looking at her ferociously, but she just glared at him. Try to tell him everything, and you'll find her corpse, bloated with water. I could say it was suicide, while the truth is, I murdered that lucky guy. Ngumisi ito pero bakit parang antalim ng mga mata at parang sinapian ng demonyo ang guwapong muka. Demonyo talaga. Hindi na lang siya umimi kasi parang bumalik na naman ang itsura nito noong unang beses silang nagkita. Bisab enough, Tomid. Kung ayaw mo na pati ang pagpasok may bawiin ko pa. Kapag sinabi ko na walang maglalandi, walang maglalandi. She shut her eyes when her temple pulsates. Sino naglalandi? Masama ang loob na tumingin siya sa mukha nito at sinalubong ang galit na titing ni Gavin. Naglalandi ba yung nakaupo ako at lumapit sa prof? Sumusobra ka na ha? Ang yabang-yabang mo. Napapahikbing sabi niya pero pinigil niya ang sarili na huwag mapaiyak kaya lang ay pumatak pa rin ang luha niya. Tapos, ngayon ko na nga lang nakasama mga kaibigan ko, pinauwi mo pa ako. Sabihin mo na hindi ikaw ang nagpauwi. Sabihin mo na hindi ikaw may utos. Sabihin mo. Sinampal niya ito sa braso pero umigting lang ang panga ni Gavin. I did. I am going home and I want you there. You get that? Doon ka sa bahay ko. Doon ka sa kung saan nakikita kita kaya tumahimik ka na kung ayaw mo hindi na makausap ang nanay mo. Nanay ko? Emily swallowed and kept her hands. Nanay? Wipe your tears. For hell's sake. You're such a baby. Napapaiwas na sabi nito at parang hindi naman siya balak patulan kahit na hinambalos na naman niya. Napalabi siya at saka pinahid ang muka at napalingon na lumagpas sila sa likuan papauwi sa subdivision. Lagpas na tayo. Parang nasa ulian na sambit niya. Saka tiningnan si Gavin na parang pinagmamasdan siya. You must be thankful. Kahit na naglandi ka, ipinakuha ko pa rin ang nanay at kapatid mo para personal mong makita. Bumalikwas ang labi nito habang umiiling. Personal na makikita? Ngumisi siya kahit na sumisinghot. Yes, makikita ko sila. Talaga. Walang pakaalam na dumukwang na siya tinawakan ng damit ni Gavin sa dibdib at inalog pa. Nang hindi siya masiyahan ay mga panga nitong hinawakan niya na parang nagpalambot naman sa nananapang nitong mga mata. I bet you aren't deaf. Yes na talaga. Niyakap niya ito ng walang babala at wala siyang pakialam kung sabihin man ito na parang baliw na siya na pabago-bago ang mood. Thank you, Boss Light. Kahit walang propogi, basta may nanay na loves ko. She tightens her arms around his neck, but she gets no response from him. That's why she looks at his face. Gavin still has that blank expression while looking at her. True, until he angles his head and pulls his eyes close. Kiss me. I deserve it. Nga si Emily. Doon na yata siya na bingi talaga. Nanay ko, mahal ko! Tanaw na tanaw ni Gavin nang pumasok siya sa seafood cafe, ang patakbong paglapit ni Emily sa ina na nakatalikod. The old woman immediately stood up and looked behind. Anak ko! Nagkaiyakan kaagad ang dalawa saka nagyakap ng mahigpit. Nakiyakap din ang dalawang tiyahi ni Emily. Ang ganda mo anak, hindi ka mukhang matcha eh. Anang ina ng dalaga na parang hindi makapaniwala sa nakikitang ayos ng anak. Habang siya naman ay tahimik na naupo sa isang bakante na silya malayo sa mga iyon. Sure, she looks so pretty. Kaya nga palaga ko nang gigigil. He's not into socializing with other people.
especially those aren't like him. Ang tanging mga kausap lang niya ay sina Greg at ang mga associates niyang malapit sa kanya. At wala siya sa mood na makaharap ang pamilya ni Emily dahil hanggang sa mga oras na iyon ay hindi pa rin naaalis. Ang inis niya sa Professor Pogi daw na iyon na tahasang lumabas sa bibig ng dalaga na kinainlovan. He's jealous. Ay, maghahanap siya ng albularyo para magpatawas. Baka sakaling maalis ang kalokohan na nararamdaman niya. At may ipinatawag na siyang Chinese para pausukan siya. Nakakabwisit na gusto niyang matanggal ang pagkahumaling niya pero hindi niya matanggap na may higit pa pala sa kanya lalaki na pwedeng magustuhan ng isang babae. Kung sabagay, ano nga ba naman na magugustuhan sa kanya ni Emily kung ang pagpapakilala sa kanya ay isa siyang dakilang demonyo? Suddenly, he wanted to stoop down to the professor's level. That, according to his findings, a true gentleman, sweet and kind. But for him, corny ang walang hiyang iyon. And he is bottling himself. Why would he try to change himself just for a girl who will soon leave his palace? Siya ang may sabing walang forever sa kanila kaya iyon ang paninindigan niya kahit na anong mangyari. Kaya lang, bakit parang kung sa nag-iiba na lang ang mga kilos niya at kaisipan kapag may mga nakikita siya mga pambabaeng gamit o mga pagkain na gusto ng babae? Kanina matapos niyang makausap ang bakla na ang sabi ay totoong walang kasalanan sa Emily sa pagkamatay ng ama niya. Napadpad siya sa isang pastry house at doon kumain si Greg. Binili niya ang cake at ice cream para saglit na iuwi. Tapos ay tinawagan siya ng secretary na nandyan na daw ang mga second batch na mga order niyang bestida na sa pagkabwisit niya ay sinabi niya para kay Amor para lang hindi siya mapahiya. Why would he even give those things to Emily while she spilled out the truth that she was in love with the professor? That's just so dumb. At oras na malaman nito na tapos na ang kaso at hinihintay na lang niya na madampot ng mga tauhan niya sa Erica. Baka lumayas na ito sa poder niya. Anong gagawin niya? Shit. Nag-aagaw na ang desisyon sa isip niya kung anong gagawin. Kaya nga pumunta siya sa university para makita ito at pauuwiin para makasama. Kaya lang walang kapantay ang ngiti nito habang kaharap ang lalaking iyon at ang dalawang best friend. Bagay na hindi niya nakikita kapag sila ang magkaharap o nakikita man niya ay kapag may naibibigay lang siyang mga material na bagay. Balita tungkol sa pamilya nito o kung ano paman, nakapalit ng magandang ngiti. Pero hindi siya papayag na umalis ito hanggat gusto pa niya na nasa malapit lang sa Emily. He is willing to pay and to trade over and over again. And now that he sees Emily is incomparably happy, he is sure that he can keep her. She won't ever see him begging and such a loser because he will have her through all the material things he can offer. He always wins and he'll still win over her. Hihintayin lang niya na siguradong hindi na ito masasaktan ni Erica. Kapag may kumpirmasyon na nadampot ang babae ng mga tauhan niya, ay sasabihin na niya rito ang totoo. If he has to present a legal document about their trade, he'll do it. He'll look at Emily again. Kumaway sa kanya ang dalaga at pinaypayan siya. Ayaw pa niya sanang tumayo pero napilitan din siya at mas lalong napilitan na lumapit. Sus ko! Ang pogi-pogi ng bossing light mo. Bulalas ng isa sa mga tiyahin ni Emily pero sabay na yumakap sa mga braso niya ang dalawang matanda at inamoy-amoy pa siya, pati sa kilikili. Ay, kay bango, kahit na kilikili. Bulalas pa ng isa kaya napahagikik si Emily. Paamoy ng singit iho, kung mabango. Nakatingala naman na pakiusap na isang matanda. What the hell? Huwag, maasim ang singit niyan. Tumatawang sabi naman ng dalaga na kahit si Greg ay napabunghalit ng tawa. Jesus Christ, lahi yata ng mga luka-lukang pamilya na babaeng kinababaliwan niya. Anong maasim? Naamoy mo na anak? Lumaki naman ang mga mata ng ina ni Emily kaya napakamot ang isa. Saka hindi mo ko maasim ang singit anak? Dugtong pa noon kaya tumingin siya sa babae. Di ba sabi mo i-beast? Hindi naman mukhang beast anak. Beauty nga kung sa babae. Napakalinis tingnan ng boss mo. Ubod ng tangkad at maskulado pa. Hinagot siya noon ng tingin at masasabi niyang maganda ang matanda kung maayusan at mabibihisan. Kamukhang kamukha iyon ni Emily. Sa isang stroller ay nakita niya isang baby na natutulog. Nilalaro na iyon ng dalaga at parang gigil na gigil pa. Biro lang yun ay.
Mabait yan at katunayan ay pinayagan po ako mag-aral. Diyos ko, salamat po, Boss Light. Anang nanay nito kaya tumangulang siya. Paamoy-amoy naman ang isa pang matanda sa kanya habang ang isa ay lumapit na kay Greg. Umorder na kayo ng pagkain. Utos na lang niya sa ina ni Emily at ang tiyahin nito ang mabilis na kumaway sa waiter. Ipinasara niya talaga ang cafe dahil ayaw niyang may makakita sa kanyang mga tao. He wants privacy and it's all that he wants ever since. Excuse me? Just eat all you want. I'll be just inside the car. Paalam niya pero nakanganga ang matandang babae sa kanya. Pumihit sa Emily at pumiti sa kanya matapos na kunin ang baby. Huwag mong English yun si nanay. Hindi siya nakakaintindi ng English kasi elementary lang ang natapos niya at nasa bayabasan siya noon. Humagikik na lang ito na pinalo naman kaagad ng ina. Sa gabi naman ang napatanga. Nanay, kumain daw kayo ng marami. Doon lang daw siya sa loob ng kotse niya. She translated everything that he said, which the woman automatically never granted. Hindi, Boss Light. Ano yun? At hinawakan ng braso niya. Kumain ka kasama namin. But this is just for a family. I mean, para ito sa pamilya niyo lang. Umiling siya at walang kabalak-balak na maupo pero umiling din ang babae. Amo ka ng anak ko kaya pamilya ang tingin namin sa iyo. Kasama ka doon kaya hindi ka mag-iisa sa kotse mo. Dito ka, saka yung kasama mo Pugito. Pugito? Does that mean handsome? And he froze because of those words. Wala pa kahit na sino nagsabi na miyembro siya na isang pamilya maliban sa kanila ng daddy niya. And he's no fool not to figure out that it was the main reason why Emily was so damn happy, though she had the most rocky life. Kaya pala masayahin ito at matatag kahit na walang ama dahil kumpleto at busog sa pagmamahal ng isang ina.